Yung mga hindi pa nakakakita ng mga hantik, yung pula. O kaya yung tinatawag na buos sa Ilocano, doon ito ang tawag namin sa Ilocos ay buos. Ito yung itlog nito ay kinakain namin, masarap ito. Maraming protein. Tagalog ay langgam. Sa Tagalog, sinatawag nila langgam na malalaki. Ayan tingnan nyo, kakapit sa kamay ko yan. Ayan ang bilis. Nangangagat yan yan, kinakagat na ako Ayan tingnan nyo. Ayan kagat na kagat Ayan. Pero hindi kami natatakot dito dahil ito ay pakinabang. Masarap yung itlog nito pagka yung summer. Yan. At sila yung gwardiya dito sa mga lumalabas na suloy ng bulaklak. Ito. Suloy yan. Nandito na sa ilalim ng braso ko yung nilagay ko kanina. Yung magandang pangasim sa gabi. Ayan Ano Pangasim? Nasaan? Anong yan kita nyo, may nakita si Samuel na damo lang pero maasim pala, pwedeng pansigang. Ayan pakita mo Samuel, pakita mo. Ayan Ayan, isa pa. Ayan. Sila ay marunong ng mga halaman, klase ng halaman dahil sila ay mga katutubo. At ito ipakita mo Samuel. Ayan. Kung saan galing yung puno? Baging pala yan. Bagin po ito. Naputol ka lang. Baging pala yan. At yan ay maasim. Maasim. Wala pong kumpuan sa katawan. Dahil sinabi, inamoy ko muna para kung unggoy. Oo nga. Oy. Iwi natin. Magluluto siyang kel ng gabi. Yan, kinain ko na. Maasim nga, parang sampalok. Parang sampalok. Masarap. Anong tawag nyo? Sa amin po ay walang pangasim po talagang namin. Ano, pangasim lang? Pero may po sa aming mga ninuno. Tumingin ka dito. Balika po daw ang tawag dito. Anong pangalan? Balika. Balika. Maasim. Pagka niliteral mo balika, pag sinabing ganyan, balian ka ng buto. Di ba? Balika. Pero yan, iwi natin para mayroon na naman ako na discovering bago. Na yung pala ay kinakain siguro ng kambing yan. Hindi ko lang po alam. Pag natikman nila, kakainin yan. Ayan, sige, ganyan lang muna tayo. Maagang kami dito ngayon kasi sa Lansanesan. Dahil aking in-inspection, tinitingnan namin may mga lumalabas na giting-giting ang tawagin nila rito. Yan, marami din gabi. Sino yung mga gustong magnegosyo ng gabi, marami doon sa baba naman. Ang daming gabi doon. Ito yung mga kakao. Ayan, napabayaan yung kakao. Ang laki ng puno. Pero nabulok. Ay, kinain ito ng hinog na ito Samuel pinagkakain ng ewan ko kung daga o ibon yan. Naku, sayang Ayan po butas-butas. Hindi na harvest. Sayang. Kinain lang yung laman. Kung hindi ibon, daga ang kumain yan. Hindi nakita ng mga tao. Sayang, lalaki pa naman. Pero ika nga, sa laki nitong pinaggagawa nilang ng pinagtatrabahuan, hindi malayong yung iba na papabayaan.
Pero hanggat maaari naman ay hinaayos nila. Magaganda itong puno ng kakao namin dito. Ito yung BR25 na variety ng kakao. Oh, gutom ang mga daga siguro dito. Oh, yan ang puno ng kakao namin, ang lalaki. Pag nakita naman ninyo, kita nyo ang mga dahon, ang healthy. Yan oh. Ay, kinain lahat ng daga. Oh, mga butas-butas. Sayang, hindi nagawang tableya. Nakakonsentrate kasi sila sa sa lansones saka sa kambing, saka dun sa mga halaman. Eh, at least nakita ko, matututukan ko ulit. Araw-araw ko matututukan. Naglalabas na lahat ng nung suloy. Karamihan na dito lumalabas ng suloy. So ina-expect namin ay magkakaroon ulit ng magandang bulaklak, madaming bulaklak itong taon na ito. Dahil yan, na pruning na yung mga puno ng lansones. At makikita naman natin na ma-healthy sila, wala naman problema. Yung iba kanina na pinakita ko, may nakita akong puno doon, may sakit, namatay yung sanga. Isasalba namin pero may bunga siya, pero kailangan masalba yon. Oh, ito, ganito nakalalaki yung puno ng lansones ko. Yan, ito, yan, ganyan kalalaki yung puno. So siguro naman ay sulit kung bumunga na ito ng marami. Ito yung magbibigay ng magandang kinabukasan para sa mga kasama ko dito sa farm, mga tauhan, at hindi lang kami, yung mga taong nakapaligid dito, kakaroon din na sila ng trabaho pagdating ng pitasan. Itong mga kakao, sinasabi ko sa kanila, yung mga bunga na kinain lahat ng mabait, kung baga natin daga, pinagkakain lahat, butas-butas. Oh, napabayaan nila, sayang, napakasustansya pa naman ito. At tingnan ninyo, butas kasi kinain ng daga. Kaya matutukan. Yung iba kasi, yung mga katutubo ng kasama ko, ay hindi naman sila masyadong familiar. Kaya kung alam nila ng may dudulot nitong mga bunga ng kakao na napakasustansya, gawin nilang tableya. Hindi na sila kailangan kumain ng tsokolate, dahil ito na mismo yung source ng tsokolate. Yan, napabayaan lahat. Oh, napakadaming bunga, kinain lahat ng daga, tuyo na. Oh, nangihinayang ako kasi hindi ko naman matutukan. Ayan, oh, pinagkakainan ng daga, nahinog na, at siguro nagugutom yung mga daga. Ayan. Ito ang downside, na hindi natututukan masyado itong mga dapat na pakinabang. Pero at least nakikita ko ngayon yung konting pagkukulang nila. Oh, pako. Oh, sa dami ng pako rito, kumuha kayo. Bagong suloy. Yan, lalabas na dito sa puno yan na lansones. Yung mga ganitong suloy na ito, dahil na pruning na, kung tutuusin, ito na yung mga nakuan. Pero baka mamaya, hindi ko alam kung ano yan lumalabas na yan. Hindi ko alam kung ano itong lumalabas na ito, kung
bulaklak o hindi. Kasi ngayon ko lang nakikita. Samuel, tingnan mo nga ito. Mas nakakaalam yung tao ko dito dahil ngayon ko lang nakita ito. Hindi ko alam kung suloy yan ng may kasamang dahon o hindi. Yan. Tingnan mo nga kung suloy ng bulaklak. Pero yung pinakita ko sa inyo, yan ay talagang kitang-kita na suloy yan. At saka yun. Yan o. Yan, nakafocus na yan. Palabas siya, berdeng berde. Yan. Ito yung sinasabi ko, Samuel. Kung may kasama bang bulaklak yan Wala po, wala. o wala. Tuloy lang po. Susuloy lang ito. Opo. So, yun, sinabi niya. So, Ang bulaklak po niyan, parang may maliliit na. ayan, tinanggal ko na. Tanggal ko na yan dahil para hindi na ano. Ito. Suloy din yan. So, tatanggalin na rin yan. Pati ito. Sila pagkakain ng nutrients. Pumunta na lang sila doon sa taas. Doon. Para doon lalabas yung mga bunga na magaganda. Ganyan dapat yan.